Nanay, magising ka naman. Hindi ito tungkol sa kung gusto ko o hindi. Ang problema sa blind date. Ang totoo, nagulo na ang mundo. Baka hindi ka maniwala, pero ngayon. Totoong action movie ang nangyayari. May nakita akong babaeng nakamaskara. Nanalason ng soft and powder, pero lumalaban pa rin sa apat. Bawat ilaw may hangin. Bawat segundo nakakilabot. Mas matindi pa ito sa The Return of the Condor Heroes na pinapanood mo. Ngayon, anak mo, kailangan kong pag-aralan bawat frame. Kaya tungkol sa blind date, pwede bang? Ano, nanay? Hindi importante ang mga martial arts master. Ito ay live broadcast. Huwag mo akong paikutin sa mga walang kwentang bagay. Kung hindi ka pupunta bukas, sa Night Edition, papakita namin mo kung ano ang tunay na martial arts master. Ay, wag. Pupunta na ako, okay. Huwag niyong dalawa ang kumilos. Nanay at tatay, huwag kayong magpakita ng inyong galing. Nalason ka ng aming soft tendon powder. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Sige. Oo, nanay. Gawin ako, tawin ako maya. Ang tapang nitong babae. Nakakasira siya ng plano namin nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi? Natin siya gawin dito sa Kots. Mga kuya, Quotes ko ito. Kung mag-action movie kayo, pwede bang sa ibang lugar? Kakalinis lang ng kotse ko ngayon. Umalis ka. hindi pwede. Mahilig ako sa kalinisan. Gusto mong mamatay? Sige, atakehin. Zino ka talaga? Isang malinis na taxi driver. Sinabihan na kita na maging malinis. Ikaw rin. Dapat maging malinis. Hoy! Ay, bakit may isa pa? Ako. Okay ka lang? Kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Ay, sige na. Tara na, tara na. Dahan-dahan. Sandali lang, sandali. Hoy, ganda, kalmahan mo. Taxi driver lang ako. Anong ginagawa mo? Tulong! 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 Grabe, parang biro lang. Sobrang lala na. Ano nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Nasaan na yung mga killer kagabi? Sino ang nagdala sa akin dito? Siya kaya ang nagligtas sa akin? Hindi pwede. Taxi driver lang siya. Hoy, hoy, hoy. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo na lang na ginamit kita kagabi. Huwag mo na akong gambalain sa hinaharap. Naku, ano ba tingin mo sa akin? Hindi lang gasolina ang pinag-uusapan. Isang gabi, 7 beses ako napakahirap tapos isang beses lang. Wala pang 30 piso, hindi ganyan kababa ang presyo sa merkado. Hindi kita pinoproblema, dapat nga magpasalamat ka. At saka, sa totoo lang, hindi magaling ang teknik mo. Ikaw. Ako, hindi nasisiyahan. Ako. Hi, hi. Hoy, pinsan. Kahapon lang ako nakauwi galing abroad, may konting naging abala. Babalik na ako ngayon. Sige, bilis and MO. Mamayang tanghali, pupunta ako ng coffee shop para makita kami nung Zilinfeng, blind date. Samahan Montag ako. Blind date lang, ano ba ang kinakabahan? Relax ka lang. Sasama ako sa iyo. Na pala, yung blind date mo. Ano? 3 araw pa lang siya nakauwi sa Jiangcheng. Ngayon nagtatatsi. Dati siyang sundalo, yun lang ang alam ko. Pero sabi nila, hindi siya ganun kaganda. Nagtataksi. Ito ay imposibleng maging kaya matalino na ang buong Jiangsheng ay mayroong maraming rentals. Dapat ito ay isang pagkakataon. Sabihin ko, Naibigay ko na ang pera simula ngayon. Hindi mo ako kilala, hindi kita kilala. Ang nangyari kagabi, kalimutan mo na. Kung hindi, papatulan kita.
Hoy ikaw. Hoy, ma. Ayos lang, may nakatagpo akong pasyenteng baliw. Naayos na. Sige, pupunta na ako sa blind date. Huwag kang mag-alala, bye. Ginoong Lin, salamat sa oras mo para magkita. Diretso na ako, hindi tayo bagay. Binipas mo na ang pagkilala sa akin. Diretsong hinatulan mo na ako. Alam ka o yung usapang arranged marriage. Pero pasensya na, hindi ka ang ideal ko. Ang family business namin sa kamakailan lang ay nakaimbento ng water of life na kayang lunasan ang cancer, tumaas ang market value ng bilyon. At ikaw, isang taxi driver lang, walang kotse, walang bahay. Balang ipon. SA toto lang. Hindi tayo. Magkatugma. Ganyan ka kasigurado, baka naman. Ako ay may lihim na kakayahan. Hindi ko nakita. Ikaw na maliit na sili, mainit din ang ulo mo. Sinasabi mong ayaw mo sa akin, pero totoo, ayaw ko rin sa'yo. Tignan mo ang katawan mo, sa harap parang paliparan. Sa likod parang maliit na bundok, sa gitna naman parang may apoy. Sa aming pamilya Lin, ang pamantayan ng asawa para magkaanak. Ito ay parang butong walang lupa, siguradong hindi tutubo. Ano ang sinasabi mo, Tak? Maliit na sili, sinasabi ko, hindi ka magaling. AKOSI Yi Chingcheng. Una kong narinig na sinabihan ako nang hindi magaling ng isang lalaking walang kwenta. Sage, Ang kasunduang ito ay pinakasunduan ng ating mga magulang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang lalaki ko sa hinaharap na si Yi Qingcheng. dapat na mas malakas sa akin, bibigyan kita ng isang buwan. Kung kaya mo akong lupigin, gagawin kitang lalaki ko. Kung hindi, Mawawala ka na sa paningin ko magpakailanman. Lulupigin kita, hindi kailangan ng isang buwan. Isang araw lang sapat na. Hintayin natin ang resulta. Ate, pasensya na, naipit sa traffic, nahuli ako. Ikaw na maliit na cute, bakit ka nandito? Alam ko na, ikaw yung isang gabi pitong. Pitong lobo dahil alam mong nandito ako. Sinadya mong guluhin ako, di ba? Maliit na cute, tignan mo ito. Hindi malaking pagkakamali. Sumusumpa ako sa ilaw ng bombilya. Nandito ako para magpakilala, hindi para lokohin ka. Pakikipagkilala. Mengmeng, ano ang ginagawa mo, Tak? Magkakilala kayo. Gandang babae, tingnan mo. Ito ang aking pakikipagkilala. Ate, siya yung sinabi mo sa telepono. Na makikipagkilala sa iyo, yung tao na yun. Oo. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng magkasama. Bakit? Dahil tayo. Kayong dalawa. Ano na ang nangyari? Kahapon ba yung babaeng malaki ang dibdib pero walang utak? Ay pinsan ang pakikipagkilala, hindi naman siguro ganoon kasakto. Dahil siya ay isang taong napakasama ng ugali. At tuso at walang hiya ang pinakamahalaga. Siya ay parang pilak na sa labas pero baka sa loob. Hoy, sasabihin ko sa'yo, paninirang kuli yan. Ito ay malinaw na. Top tier na sports car configuration, pero sinasabi mong bike sharing lang ako. At pag tinapakan mo, natatanggal ang kadena. Kagabi, hindi alam sino ang nasa unang kotse. Ikaw pa ang sports car. Pag start mo pa lang, namamatay na ang makina. Ang battery life mo ay halos zero. Ang 7 beses kong maintenance record ay malinaw na nakalista. Bawat isa ay endurance race hanggang sa maubos ang gasolina mo. Tapos sasabihin mong zero ang battery life ko. Hoy, ang feedback mo ay parang nagsasalita ka ng walang basehan. Ang specs mo ay peke at ang experience ay napakasama. Malinaw na hindi mo alam kung paano gamitin, tapos sisi mo pa sa driver ako. Ikaw, Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Aka kayo ay, Kausin, huwag kang mag-isip ng masama. Kagabi lang. Kakababa ko lang ng eroplano at sumakay sa sira-sirang taxi niya. Pero ang pangit ng driving skills niya. Kahit up tire ang navigation. Itinapon niya ako sa gitna ng bundok. Talagang kahihiyan ng industriya. Ako, ganon pala. King Cheng, Zhao Qianlong, ano na naman ang ginagawa mo rito? matagal mo akong iniiwasan, pero nahuli rin kita.
Uncle, nakadiskubre ka ng Water of Life, kaya ang pamilya mo ay binabantaan na maaming misteryosong puwersa. Sa inyong dalawa, hindi na kayo makakapagtanggol. Pero kung pakakasalan mo ako, ang pamilya Zhao ay magiging proteksyon mo. Sa harap ko mismo, na fiant mo, nag-aalok ka ng ganito. Parang invisible lang ako. Oy! Narinig ko na noong bata pa si King Cheng, may kasunduan siya. Ikaf pala yon? Ha. King Cheng. Hindi para sa'yo ang tulad mo. Umalis ka na. Lumayo ka kay King Cheng, bibigyan kita ng 5 milyon. Talagang pera lang ang iniisip mo. At least alam mo ang lugar mo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Young Master Zhao. Tama ba? May problema ka ba sa utak? 5 milyon lang ibebenta mo. Ang future finance ko. Akala mo ba palengke lang ito at nagbebenta ng repolyo? Ang relasyon namin ni King Cheng. Ay walang katumbas na halaga. Ang 5 milyon mo, kanino mo gustong insultuhin? Dali-dali mong dalhin ang iyong card at umalis ng maayos. Umalis ka sa paningin ko, layas. Ano ang sinabi mo? Hindi ko naintindihan. Pinapalayas na kita. Sige, lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Balian ninyo ang kanyang 3 binti. Zhao Jianlong, ano na naman ang gagawin mo? Sirain ninyo siya, naunawaan? Ikaw, huwag kang lalapit. Tama na. Hayaan mo siyang umalis. Zhao Xiao, ang mga bagay sa puso ay hindi pwedeng pilitin. Tungkol sa Water of Life, ang aming pamilya ay may kakayahang ipagtanggol ito. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sage, huwag kang magsisisi. Layas, mainte ka lang, papatayin kita. Little Chili, huwag kang matakot, sinabi ko na nandito ako para sa'yo. Ang kakayahan ko ay hindi masukat. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang pinsan mo. Ate, tayo na. Hoy, huwag kang aalis. Bakit mo ako sinusundan papunta sa bahay? Hindi ko sinabi mo na kailangan kitang lupigin. Sa tingin ko dito, Ay angkop para sa mas malalim na pag-uusap. Inan, ano ang ginagawa mo? Tinatanong mo pa kung ano ang ginagawa ko. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Kahit na mayroon tayong kasunduan ng ate ko o wala. Kailangan mong mawala sa harap namin agad. Bakit? Nangyari na ang lahat sa atin. Hinahabol mo pa rin ang ate ko. Wala ka bang hiya? Noong gabing iyon, hindi ko alam na magpinsan kayo. At saka, noong gabing iyon, ikaw ang pumilit sa akin. Sino ba talaga ang walang hiya? Aray. Babala ko sa iyo, ngayon ang pinsan ko ay tinututukan ng mga killer. Kung mananatili ka rito, mamamatay ka lang. Wow, ang concerned mo sa akin. Sino ang concerned sa iyo? Nag-blush pa ang hipag na ito, isang misteryosong killer na hipag. Isang cold at pure na fiance. Interesting. Ano na naman ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Pinag-usapan namin. Kahapon ay natalo si Zhao Shanlong dito. Tiyak na hindi siya titigil. Sinabi sa akin ng tatay ko dati. Maraming bisis nang gustong bilhin ng pamilya Zhao ang formula ng Water of Life. Pagkatapos tanggihan ng aming pamilya, lumitaw ang mga killer mula sa ibang bansa. Mukhang may kinalaman ang pamilya Zhao. Sa mga killer na ito, Ate, huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita at si Tio. Napala, kasama ko. Bahala na sila. Ang alas unang mag-isa. Isang darating, isang ayusin ko. Dalawa, parehong papatayin. Wala kang pakialam dito. Lumabas ka. Hindi pwede. Hindi pa kita nasusupil. at kung uwi ako ngayon, siguradong pupulbusin ako ng mga magulang ko. Teka,
Ano nang ginagawa mo? Tanong pa. Siyempre, personal na bodyguard. Mula ngayon, ako si Lincoln ng inyong 24 oras. Na all-around human shield. Libreng pagkain at tirahan lang, okay na. At ikaw, Little Chili. Ayaw kong bago kita masupil. Araw-araw na lang akong kumakanta sa litrato ng patay man, mahal pa rin. Ano? Patay man, mahal piarin? Ahem. Patay man, mahal pa rin. Kumakanta ka ba o pumapatay ng baboy? Mas maganda pa ang tunog ng baboy. Walang kwenta. Kumusta? Nasway ka ba sa malalim kong pag-awit? Nasupil na ba? Supil ang ulol. Muntik na mabingi ang tenga ko. Tay, yung fiance nung babeng SI Yiching siyang kanina. Ginawa akong katatawanan. Ipakhiganti montag ako. Ang pamilya Yi ay nakaimbento ng Water of Life na kayang lunasan ang cancer, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Akala ka mapapakasalan montag si Yiking Cheng. At natural na makuha ang formula ng Water of Life. Pero biglang, may kumomplikado, pati yung mga naunang ipinadalang tauhan. Pinatay lahat sa ganitong sitwasyon. Wala nang dapat pang ipagpaumanhin. Kunin ang 1 bilyon at ipagawa kay Madam Mi. Maliban kay Yi Qingcheng, ang iba. Walang dapat mabuhay. Opo. Si Madam Mi, ang underground queen ng Jiangcheng. Kung ang kanyang mga tao ang kikilos, siguradong walang problema. Yi Qingcheng, na yon. Paano ka tatakas sa palad ko? Bakit ka sumusunod? Napagkasunduhan na, di ba? Ako ngayon ang iyong personal na bodyguard. 24 oras. Ikaf. Ano? Zeno kayo? Black Wolf. Ano? Black Wolf. Pare, bakit ganyan ang pangalan mo? Parang emo. Sabihin ko sa'yo, kahit gaano ka pa kaitim na lobo sa harap ko, magiging husky kang nakalaylay ang tenga. Tigil Montag, yang kakulitan Montag. Mukhang. Hindi maganda ang pake nito. Si Black Wolf, ayon sa chismis, ang number 1 na hitman sa Jiangsheng. 38 beses nang kumilos, walang palya. 3 dyan, international na hinahanap na. Class A mercenaries. Pag siya ang kumilos, walang nakakaligtas. Ay, may nakakaalam din pala. Ano ba talaga ang pake ninyo? Ano sa palagay mo? Sabi nila, pag sila ang kumilos, walang nakakaligtas. Kahit sino pa ang employer ninyo. Doble ang ibabayad ko sa inyo kaysa sa kanila. 10 bises. 10 beses to. Sa akin na lang ibigay yung pera. Ako na bahala sa kanila. Garantisado walang istorbo. Boy, wala pang nakakapagsalita sa kin ng ganyan. May prinsipyo ako. Hindi ako magta-trader, impossible. Mga kapatid, may utos ang employer. Maliban kay Yi Qingcheng, ang lahat. Patayin. Uy, yung babeng short hair, ang ganda. Patayin yung lalaki. Sa amin na yung babae para masaya. O kaya, ako na lang ang sumama sa mga tropa mo para masaya. Diskriminasyon yan ah. Eh, reklamo kita. Tangina mo, gusto mong mamatay? Ako na bahala. Ano ang nangyari sa iyo? Parang wala akong lakas. Baka yung gabing yon. Gago. Kayo. Samahan mo muna ang pinsan ko umalis. Ako na bahala sa kanila. Ha? Kaya ko to. Tumabi ka na lang, huwag kang makialam.
Sugarin and yo. Sarain and yo. Ako. Boy, ang galing mo. Pero kahit gaano ka kagaling, takot ka rin dito, di ba? Hindi. Hindi mo ba alam na yung baril mong yan? Ay hindi sapat para patayin ako. Nasa gilid ka na ng kamatayan. Hanggang ngayon mayabang ka pa rin. Mamatay ka na. Sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Kung hindi, darating na ang gwapo. Ngayon din, papatayin ka rin. Ako si Black Wolf, may sarili akong batas. Kung kaya mo, patayin mo ako. May bayad ka. Tignan natin kung ang mga tauhan mo ay kasing tibay mo ng buto. Kahit mamatay kami, hindi namin sasabihin. Kung may bayag ka, patayin mo kami. Kuya, ang lalaki ay may gintong tuhod. Kung walang choice, pwede kang magsinungaling. Kuya, si Minyang ang nag-utos sa amin. Wala kaming alam. May niyang. Tol, kung kalaban mo si Ate Mi, wala kang patutunguhan. Ang daldal mo, extra ka na lang, malapit ka nang mawala. Nandito ka pa rin para mapakitang gilas. Aminado na ako. Si Ate Mi ang may pakana. Ang iba, Wala na kaming alam. Kung hindi kita papaluin, wala kang sasabihin. Layas, Xiao La Jiao, yung 10 beses na bayad, cash ba? O credit card? Meng. Hindi mo ba sinabing napakagaling ng mga hitman na ito? Ito. Tapos na? Akala ko epic battle na parang speed, pero naging one-sided beating na parang sa kindergarten. Yung Black Wolf, naging husky na lang talaga sa kanya. Hindi ko inakalang ganun siya kagaling. Ang gentleman dapat gumanti. Uwi na kayo, ako. Pupuntahan ko yung Meinyang na yan. Hay ikaw, Walang kwenta ka. Kahit isang taxi driver, hindi mo mapatumba. Zino ka? Ang lakas ng loob mong pumasok kay Ate Mi. Kumusta kaya si Linfeng gayon? Magpapalit ako ng damit, puntahan natin siya. CJ, Hay, bakit may husky dito? Pumasok ng walang paalam, nanakit pa ng tao ko. Parang wala kang modo a? Modo. Ang modo ko, yun ang modo. Lanan. Ate, ikaw ba si Meinyang? Medyo iba sa inakala ko ah. Oh, Zan iba? Kadalasan, pag ganito ang pangalan, either mukhang gangster. O kaya pumatay ng baka sa isang sampal. Hindi ko inakala. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Siyempre para maningil sa'yo. Yung husky nyo, muntik ng matakot. Siksiyaw La Jiao at hipag ko. Itong utang na ito, dapat nating pag-usapang mabuti. Paano? Mo itong babayaran? Siyempre, Gantimpalaan kita ng isang malakas na sampal. Nangahas kang sampalin ang mukha ko. Walang sinuman ang nangahas na gawin iyon. mga tauhan, gibain niyo siya. Ikaf. Nangahas kang gumulo sa aking teritoryo. Ang pamilya Zhao ay hindi magpapahinga hanggat hindi kanila napaparusahan. Sa buong buhay ko, ang hindi ko kinakatakutan ay ang mga banta ng iba. Lalo na Ang mga banta ng magandang tita. Ano ang balak Montag? Huwag kang gagalaw. Nanginginig ang kamay ko, baka maitinta ko. Ang hindi dapat tintahan. Ikaf. tama na. $100 milyon. Ang laki naman ng kanilang handog.
May utang, may bayad. Hahanapin ko ang tunay na may sala para singilin siya. Hoy, huwag mong sabihin hindi maganda. May konting dekorasyon, parang. Bumalik sa simpleng buhay. Aalis na ako, paalam. Linfeng, okay ka lang? Ano bang problema ko? Habang hinahanap ang mastermind, nakapagdala rin ako ng magandang bilateral na komunikasyon. Ano ba ang ginawa mo sa kanya? Si Minyang dati ay kasama ng North Border War God, bihasa sa labanan. Wala lang, simpleng pisikal na pag-uusap lang. At sining na impluensya. Konting asaran lang tapos. Pinagbangga ko ang dalawa niyang babaeng tauhan. Ginuhitan ko ng maliit na pagong ang mukha niya. Pagbabae, kapag hindi maintindihan ang rason. Kailangan ng mga hindi pangkaraniwang pamamaraan. Ikaw, ginuhitan mo ng pagong ang mukha ni Minyang. Mai G. Ang mukha Montag. Ano ang nangyari sa mukha ko? Linfeng, Hoy, narinig mo ba yung malakas na hiyawan kanina? Iyon ang patunay ng aking magiting na tagumpay. Hindi ko alam na may ganito kang kasuklam-suklam. At bastos na ugali. Hoy, ang kasuklam-suklam at bastos kong ugali, hindi mo ba nakita? Kagabi sa loob ng kotse. Hoy, tigilan mo na. Ano ba ang pinag-usapan ninyong dalawa ng palihim? bakit ka ba nitong mga nakaraang araw laging nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan? Wala yun, pinsan. Nag-uusap lang kami, nag-uusap lang. Nag-uusap tungkol sa strategy. Hoy, huwag kang lumayo sa topic. Yung mastermind. Nahuli na ba kung sino? Nalaman na namin. Yung mag-amang Zhao, Naglabas si Zhao Hui ng 1 bilyon. para bilhin ang formula ng Water of Life. Zhao family na naman? Yung Water of Life na ginawa ng pamilya Yi, 3 araw pa. Realm Gaming product launch. Yan ang pinaghirapan ng tatay ko sa loob ng ilang dekada. Natatakot ako, baka may mga taong manggulo sa launch. Anong takot? Pag nagpakita sila, tapusin natin sila. Ano nangyari? Sino walang mata na nahas mang inis akin? Little Chili. Yung stepmom K.O. Sabi niya alam na ng tatay ko yung tungkol sa blind date natin. Pinapauwi ka para dalhin kita sa bahay. Una, para SA product launch. Pangalava. Para makilala ko ang magiging biyanan ko. Ay, makikilala ko na ang biyanan ko. Dapat ba akong maghanda ng ano? Maghanda ng ano? Zinobeng bihinan Montag, Linfeng. Hindi pa ako pumapayag na maging tayo. Ang init pa rin ng ulo ni Little Chili. Pero alam mo, kapag sinabi ng babae na ayaw, ibig sabihin gusto. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gago ka talaga. Nangahas ka pang mag-isip tungkol sa pinsan ko. Sana mamatay ka na lang. Mga bata lang ang pipili. Ako, pupunin ko lahat. Huwag kang mag-alala. Pantay-pantay ang trato ko. Ikaw Lunes, Miyerkules, Biyernes, siya Martes, Huwebes, Sabado. Linggo, pahinga ako. Magpapalakas. Linfeng, kahit may kasunduan ang ating pamilya, pero strict ang tatay ko. Tingnan mo ang mga senyales ko, itigil mo yung kalokohan mo. Kung hindi, hindi ko alam ang mangyayari. Little Chili, nag-aalala ka sa akin. Parang nagbibigay ka ng advice kung paano ko papasayahin ang biyanan ko. Kung paano ko papasayahin ang biyanan ko. Ikaf. Sinong nag-alala sa'yo? Pinsan, huwag mo nang patulan. Ikaw, Tama na, pasok na tayo. Terra. nasaan na yung biyanan ko at ang hipag ko? Bakit hindi pa lumalabas? Wow, ganda. Ikaf si Linfeng. Ako. Ikaw. Pwede ba akong manatili sa bahay ng mga ye? Kung gayon, sa palagay mo, sino ako dapat? Napakabata mo, tiyak na anak ka ng biyenan ko. Ibig sabihin, kapatid ako ng aking babaeng ipinagkasundo, si Chili. Ang tamis ng pagsasalita mo.
King Cheng, hindi ko inaasahan na ang iyong ipinagkasundo ay marunong palang magsalita. Ano ba, hindi ba ako ate? Tijulan mo yan. Ano nang mali sa sinabi ko? Asawa siya ng tatay ko sa legal na kahulugan. Siya ang aking madrasta. Ah, madrasta pala. Ano? Madrasta mo siya? Eh di dapat tatawagin din kitang ina. Ang bait NG Batang 2. Nasaan ang tatay ko? Sinabi niyang umuwi tayo, nasaan na siya? Nasa kumpanya ang tatay mo para asikasuhin ang mga gawain, kaya ang kanyang mensahe ay ipinaabot sa akin. Anong mensahe? Alam na nating lahat na may kasunduan kayong magkasintahan ni King Cheng noong bata pa kayo. Magpresyo ka na. Magkano ang gusto mo para umalis ka sa tabi niya? Ako? Zia? Ang kasunduan ninyong magkasintahan ng dalawang pamilya ay pinagkasunduan noon ng pamilya Ye. At ng matandang linsayang. Ngayon ay wala na sa mundo ang dalawang matatanda at ang pamilya Ye. Siya man nakadang araw ay nakabuna de tubig na jebay. Napatuloy na tinatarget. Kaya King Cheng, ang ibig sabihin ng tatay mo, Pagkatapos kanselahin ang kontrata kay Lin Feng, ay ipakasal ka kay Zhao Qianlong. hindi pwede. Hindi ganyan ang sinabi ng tatay ko dati. Ang opinyon ng tao ay palaging nagbabago. Ate, ano nang gagawin natin dito? Hindi ako magpapakay kay Zhao Qianlong. King Cheng, Kailangan mong isipin ang mas malaking larawan, ang pag-unlad ng pamilya Ye. Tungkol naman sa iyo. Sandali. Nang walang pahintulot ko, kumilos ka ng mag-isa, madrasta. Ayokong mapilitan. may lakas nga ng loob. Ziga, kung ganong. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung mapipigilan mo ang pamilya Zhao, na patuloy na targetin ang mga Ye, at tigilan ang pag-ambisyon sa tubig ng buhay, ang bagay na ito. Ay hindi na natin pag-usapan. Hinihirapan mo lang siya. CJ. Isang salita, isang mamahayan. Babalik ako agad. Lin Feng, saan ka pupunta? Babalik ako agad. Bakit hindi pa sumasagot si Minyang? Hindi ko alam kung natapos na niya ang. Si Lin Feng na yang tarantadong yon. Patayin mo na. Pagkatapos mong matapos yan, gagawin kong manginig si Yi Qingcheng sa ilalim ng aking mga paa. Young Master Zhao. Hating gabi na, gusto kong magkaanak sa'yo. Hindi mo ba sinabi, ngayong gabi? Maglalaro tayo ng roleplay. Sedge, ngayong gabi. Magpapanggap ka bilang si Yi Qingcheng. Panoorin mo ako. Isang tira lang, pasok sa goal mo. Ang galing talaga ni Young Master Zhao. Lin Feng. Buhay ka pi pala? Mga tauhan. Mga tauhan. Sila ba ang hinahanap mo? Ikaf. Bibigyan kita ng pagpipilian, itigil mo ang pag-atake sa pamilya Ye. Kung hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. HMPH. Kahit na magaling ka, isa ka lang. Ordinaryong tao na marunong ng martial arts. Ako, ang panganay na anak ng pamilya Zhao. Aya kitang durugin sa isang kumpas lang ng aking daliri. Ang buhay Montag, kukunin ka o. Pati si Yi Qingcheng nakaakit-akit. Kukunin ka o rin. Talaga? Zuempre. Hinampas Montag ako? Nakaturo ka na sa ilongkot ng buburaot ka, bakit hindi kita pwedeng hampasin? Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Zhao sa buong Jiangcheng ay makapangyarihan, kaya kung hindi ka alis ngayon din, hindi ka makakalabas ng buhay ngayong gabi. Tako ka na? Hinampas Montag ako? Subukan mo ulit ako hampasin. Hampasin Montag ako. Makapangyarihan, di ba? Hari ka ng lahat, di ba? Pakitaan kita ng kapangyarihan, pakitaan kita ng pagiging hari. Ipakita ko sa'yo, ipakita ko. Huwag mo akong hampasin sa mukha. Pwede bang huwag sa mukha? Nag-aalok ka pa ng negosasyon. Hindi sa mukha, di ba? Binalibag mo ang mahalagang ari ni Boss Zhao. Ako. Ang arte-arte mo. Sino ka? Zeno ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng anak ko? Ang anak mo ngayon, hindi makakasagot sa tawag mo. Kakatapos lang niyang tanggapin ang aking patayin ang lahi na si Pa. Mukhang nagkamali si Minyang. Interesting. Hinahanap mo ang anak ko. Humingi ng tigil sa pag-atake ng pamilya Zhao sa pamilya Yi. Kung ganoon, halika kausapin mo ako.
Sabihin mo lang na magkita tayo, eh di parang wala akong dignidad. Matalino ka. Dapat alam mo na ang dapat gawin. Sige, ikaw ang mag-set ng oras at lugar, handa ako anumang oras. Magandang araw, Jilin. Ano ba tong palabas ng pamilya Zhao? Bahala na, kahit ito'y isang bitag, pupunta pa rin ako. Tatay, kailangan mong ipaghiganti ang anak mo. Muntik na niyang patigilin ang lahi ng pamilya Zhao. Kapag dumating na yung Lin na yun, Kailangan mong balatan siya ng buhay. Huwag na kayong maghintay, narito na ako. Lasang panis tong alak. Ikaw, tumigil ka. Ikaf, Zilin Feng ka? Hindi ka lang ang nobyo ni Yi Qingcheng, kundi pati na rin ang tagapagtanggol niya, na pumatay sa mga mandurugas na ipinadala ni Minyang. Tama, kung gusto mong lumaban, bilisan mo, may iba pa akong gagawin. Jilin, ang dahilan ng pag-imbita ko sa iyo ngayon, ay upang humingi ng tawad. Tatay, ano ba yan? Anak, tumigil ka. Jilin, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng walang kwentang anak ko. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Ako si Zhao, may prinsipyo ako sa pakikitungo sa tao. Kung hindi mo ako papatayin, dapat kang maging akin. Alam kong malakas ka, Jilin. At ako naman ay may pagmamahal sa mga taong may talento. Kung Ikaf ay magiging sakop ko, pera, kapangyarihan, magagandang babae. Anuman ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ah, ito pala ang dahilan. Hindi ako interesado. Sinabi ko kanina, ang prinsipyo ko ay, Alam ko, kung hindi mo ako magagamit, papatayin mo ako. kahit gaano kalaki ang ibigay ng pamilya Ye, bibigyan kita ng 10 bises. At sasabihin ko sa iyo, ang formula ng life water ng pamilya Yi, ang pamilya Zhao, ay kumikilos lamang sa utos ng iba. Kailangan naming makuha ito. Ang nasa likod ko ay isang puwersang hindi mo kayang labanan. Sige, subukan natin. Ano, ganito na ba kabilis? Gusto mo nang mag-away? Ikaf, ayaw mong tanggapin ang mabuti, tatay, huwag nang magsayang ng salita. Lin Feng, ito ang sarili mong pinili. Sana hindi ka magsisisi. Simula na. Nakalimutan kong sabihin sa inyo sa mundong ito. Wala pang nakakapagpaputok sa harap ko at pumatay sa akin. Imposible ito, takba o multo? Bibigyan ko rin kayo ng dalawang pagpipilian. Una, Itigil ang panggigipit sa pamilya Ye. Pangalawa, padadalhan ko kayo ng one-way ticket sa impyerno, libreng pagkain at tirahan. may libre pang isang mangkok ng sopas ni Mengpo. Buy one take 3. Ano sa tingin nyo? Sulit na sulit, di ba? Sige. simula ngayon, hindi na kami ng pamilya Zhao manggugulo sa pamilya Ye. Pero hindi ko masisiguro kung ang mga nasa likod ko ay titigil din. Kung may problema sila, puntahan nila ako anytime. Tatay, hindi ka pwedeng sumuko. Harapin mo na lang, laban kung laban. Laban-laban ka dyan. Sige, ikaw na muna ang lumaban. King Cheng, huwag ka nang umalis. Isang araw na ang nakalipas. Kung Zilin Feng ay pumunta talaga sa mag-amang Zhao, baka ngayon ay dinako na siya ng mag-amang Zhao sa ilog para pakainin sa mga isda. Pero tutun ka. Medyo gusto ko rin itong batang ito. Kung mawawala siya ng ganito, sayang talaga. Tigilan mo na. Saan ka pupunta? Hanapin siya. Sama ako. Lin Feng, Okay, kalang. Ano ibig mong sabihin? Gusto mo bang may mangyari sa akin?
Kahit naligtas kang nakabalik, hindi ibig sabihin na nakuha mo ang loob ng mag-amang Zhao. Kung gayon, ayon sa usapan, hindi ba dapat na umalis ka na lang ng kusa kay King Cheng? Magandang ina. Huwag mong sabihin ng ganito ka-absolute. Ano ibig mong sabihin? Ano ang sinasabi Montag? Batang ito, gusto kong malaman kung paano mo nakuha ang loob ng mag-amang Zhao para itigil ang panggigipit sa pamilya Ye. Ano? Sinasabi mo bang tumigil na ang pamilya Zhao? Sa panggigipit sa pamilya hindi na nila kailangan ang tubig ng buhay. Well, secret. Okay lang kung ayaw mong sabihin, pero dahil matagumpay mong natulungan ang pamilya Yi sa krisis, ayon sa usapan. Bilang ina, Kakausapin ko ang tatay ni King Cheng. para payagan kayong magkasama, ito na. Ang aming dalawang problema, huwag kang makialam. Talo ka, dapat mong tanggapin. Silly, hindi ka ba mananalo? Ikaf, Ano ba sinasabi mo? Meng. Nag-asaran ang magsing-irog dito. Anong pakialam mo? Dapat nang mag-asawa ang lalaki at babae. Bata, baka gusto mong manatili dito ngayong gabi. At magpakasal kay King Cheng. Hindi pwede. Ito. Hindi maganda to. Bata, ito ay special para sa iyo. Pagkakataon na ginawa ko, huwag mong sayangin. Sage, hindi na kita bibiruin. Kayong mga bata, bahala na kayo. Ano ba? Salamat sa tulong mo. Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo. Para pumayag ang pamilya Zhao, salamat pa rin. Eh kasi, sinabi ko noon na lulupigin kita. Kaya hanggat hindi kita nalulupig. Ang maanghang na sili, ayaw kong may mangyari sa'yo. At si Meng, syempre ayaw kong may mangyari sa inyong dalawa. Pagod ka na nitong mga nakaraang araw. Madilim na sa labas, maraming kwarto dito, baka gusto mong dito ka na matulog. Nag-aalok si Silly na manatili ako. Baka. Gusto na niya ako. Hindi pwede, ate. Huwag mo siyang payagan. Meng, bakit tuwing nagiging mabait ako kay Linfeng? Laging ganyan ang reaksyon mo. Sabihin mo, may tinatago ba kayo sa akin? Pagod na ako, matutulog muna ako. Nako, gabi na, ano ba gusto mo? Pera o katawan ko? Tanong ko sa iyo, kaninang umaga, yung tanong sa iyo ni ate. Bakit mo hindi sinagot? Anong tanong? Nagkukunwari ka pa? Yung tungkol sa atin. Kailan mo sasabihin? Yun pala. Bakit? Gusto mo bang sabihin ko sa harap nila? Gago ka. Paulit-ulit mo akong ginaganito. Tingnan natin kung ano nang gagawin ko sa iyo. Teka, gabi na, bakit mo ako hinahawakan? Ano ba gusto mo? Katulad ka ba ng ate mo? Ayaw sa salita, pero gusto sa gawa. Gusto mo ng multo? Ito, ang aking Shadow League. Top Assassin Identity, libre pa. Shadow League at TV pa. Sabi ko na nga ba nung gabing yon? Bakit ka hinahabol ng third grade killer na parang asong kulot? Palitan lang pala sa industriya, patayan ng kapwa kriminal. Anong kriminal? Alam ko. May nagbabanta sa pinsan ko, kaya't andito ako para protektahan sila. Bakit ko pa sasabihin sa'yo to? Handa ka na. Huwag mong sasaktan ng bato ko, mahina ako. Lola mo, lalo kitang pahihinaan. Ikaw, Tigil ka. Pag narinig tayo, pareho tayong wawakwak. Medyo malambing yung posisyon natin bitawan mo ako. Ayoko. Kanina sino bang gustong makipag? Physical contact sa akin. Hindi mo gagawin yan. Tinatanong mo pa kung kaya ko.
Siyempre kaya ko. Mahal kong Mengmeng, ayaw mong malaman ng pinsan mo. Ang nangyayari, di ba? Linfeng, tulog ka na ba? Ano yung ingay kanina? Papasok na ako. Naku, bakit gising pa si Chili ng ganitong oras? Kung makita niya tayong ganito kahit 10 bibig ko, hindi sasapat para magpaliwanag. Wala na tayo. Anong gagawin? Linfeng, buksan mo agad ang pinto. Papasok na ako. Ako na. Tangka talaga. Hindi. Tulog na ako. Ay naku, ang gulo-gulo ng sinasabi mo. Halatang may nangyayari sa kwarto ko eh. Naku, hindi ko alam to. Parang nahuli sa akto. Nang pakangalo niya. Parang may ibang tao sa loob ng kwarto. Linfeng, anong nangyayari? Kukunin ko na ang susi. Anong gagawin natin? Hindi pwede. Patay tayo dito. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Ito ay Wak na tayo. Nahuli na tayo. Chili, bakit ka pumunta sa kwarto ko at hinubad ang kumot? Gusto mo bang? ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Alam kong may balak ka sa akin. Ayaw mong aminin. Pero ang katawan mo, tapat na tapat. May narinig lang akong kakaibang tunog sa kwarto mo. Kaya pumasok ako. Dahil sumasayaw ako sa iyo sa panaginip. Tingnan mo ang tapat kong mga mata. Zandali, kanina may kausap ka ba? Dahil nag-practice ako ng solo comedy. At nag-ehersisyo para lumakas. Bakit kanina pawis na pawis ka sa takot? Mainit na pawis yun, simbolo ng nag-aalab kong pagmamahal. Para sa iyo, Bakit ka ganyan kabigla? Baka naman. May tao sa loob ng kumot? Walang ganyan. King Cheng, ang late na. Anong ginagawa mo? Vala, late na, may kailangan ka ba? Bukas na lang. Umalis na ba pinsan ko? tahimik, alis na tayo. Kailan mo sasabihin sa ate ko yung sa atin? Naku, Huwag mong sabihin pagkatapos mong makaraos ay magkakaila ka. Ang puri ko. Hindi basta-basta mawawala yan. Ako tayo kasi. Sige, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Bibigyan kita. 3 araw para mag-isip. Kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasabi. Sige, inaantok na ako. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasabi. Sige, inaantok na ako. Matutulog na ako. Seryosohin mo to. samantalahin walang tao, alis na tayo. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Hindi ba't sinabi ko nang huwag ka nang pumunta? Bakit? Bunso, parang nakita ka o. Si Mengmeng na lumabas sa kwarto mo. Ang zamamuntag talaga. Hindi ka o inakala. Ang galing mo pala, nakikipagrelasyon ka habang may iba ka pang gusto. Talaga namang lahat kayong mga lalaki ay mga manloloko. Ang zamamuntag. Tita, ano nang ibig sabihin yan? Sige na, tita kauna, tu. Alam ko na ang lahat. Huwag ka nang magsalita. Pero, Bonso, ang pogi mo at may talento ka. Mukha ka pang nakakagutom. Kang ako lang. At mas bata pa ng kaunti, baka ako na ang lumigaw sa'yo.
Ano NG nangyari? Mukhang masyado kang net site. Okay lang ako, tita. Sige, di nakita videoin. May seryosong usapan tayo. Seryosong usapan. Bukas, pupunta tayo ni King Sheng SAE Corporation. Una, gusto ka makita ng tatay niya. Pangalawa, Ang Water of Life na dinevelop ng e-corporation. Mature na ang teknolohiya. Sa isang araw, magkakaroon ng product launch. dahil nagdesisyon na kayong magsama. Ayon sa gusto ng tatay ni King Cheng. Para maging pamilyar ka sa negosyo bilang magiging manugang. Paulit-ulit na binabantayan ng pamilya Zhao ang Water of Life. Ano ba talaga ang silbi nito? Ito ay nakakapagpagaling ng cancer, nakakapag-modify ng human genes. Ito ang buong buhay na pinaghirapan ng tatay ni King Cheng. Wow, ang galing, hindi ako nagkamali sa... Hindi pa nakikilalang biyanan. Sige, naiparating ko na ang mensahe. Uwi na ako para magpahinga. CJ, Oy, Tungkol kay King Cheng at Meng Meng. Kung kaya mong magkaroon ng dalawa, pwede rin naman. basta huwag lang masisiraan. Naniniwala ako sa'yo, anak. Ano ba ang nangyayari sa tatay ko? Bakit ngayon sa trabaho? Kailangan kang isama. gusto ka lang makita ng biyanan mo dahil ang galing-galing ko. Wow, ang ganda ng kumpanya nyo, ah. Kapag nakita mo ang tatay ko, 3 bawal, huwag kang magsalita ng basta. Huwag kang gagalaw ng basta, huwag kang magpapansin. Relax, ang ganda ng itsura at aura ko, magugustuhan ako ng biyanan. Masaya ang biyanan. Tay, Oh, dumating na ang magkasintahan. Talagang on time. Ito si Lin Feng. Kamusta po? Matagal ko na pong naririnig ang pangalan nyo. Ngayon lang nakita. Ang ganda po ng aura ninyo. Hindi nga ako nagkamali sa pag-aanak kay King Cheng. Na isang napakagandang anak. zip-zip. Ang Polite Montag naman, binata. Ikaw lang ang nakasolve sa problema ng pamilya Zhao. Hindi naman, mahina lang talaga ang mag-amang Zhao. Lalo na si Zhao Qianlong, isang sipa lang. Na-experience niya ang sakit ng itlog. Bantayan mo ang salita mo. Honey, tingnan Montag. Gano ka kaprotektive si King Sheng SIO. Magaling, binata, may kakayahan at tapang. Hindi tulad noon. Na mga naliligaw lang na nagbibigay ng bulaklak kay King Cheng. Talagang galing sa pamilya Lin. Sobrang satisfied ako sa Ypsilono. Siyempre naman, ang galing ng manugang natin. Malaki ang kakayahan mo, kaya mong lumaban sa mga siga at mang-akit ng mga dalaga. Kung may kasunduan na kayo noong bata pa, at maganda ang relasyon ninyo, at tinulungan mo pa kami sa problema. Xiao Feng, dapat mong asikasuhin kaagad ang kasal mo kay King Cheng. Ituloy na ninyo ang kasal. Sana, sa lalong madaling panahon, bigyan mo ako at ang iyong madrasta ng isang malusog na apo. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Bakit biglang kasal na? King Sheng, Zilin Feng. Kahit mukhang hindi seryoso, ay isang tunay na, mabuting lalaki. Ano ang tingin Montag? Hoy, teka, hindi ako pumayag sa kasal, akyat bahay. Noon pa man, napagkasunduan natin ako ang magpapasakop sa'yo. Hindi ako sang-ayon sa kasal. Ikaf PA ang Tama na, kailangan pa ng oras para ihanda ang kasal. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag ngayon ay tungkol sa bagay na tubig ng buhay. Tatay, pumayag na ang pamilya Zhao na hindi na makikialam dito. bakit ka PA nakatubili? Ano ang ginagawa ninyo rito? King Cheng, huwag kang matakot. Hindi kita kakainin. 3 araw na hindi kita pinapalo, nagwawala ka na naman. Gusto mo ba ng palo? Boss Ye, narito kami ngayon para pag-usapan ang isang seryosong bagay. Boss Yao, hindi kayo welcome dito. Tungkol sa tubig ng buhay, sa palagay ko ay maaari pa tayong mag-usap. Anong pag-uusap? Nakalimutan mo na ba ang huling? Paanong pagkalalaki mo? Ginoong Lin, huwag kang magkakamali, kami ng aking ama ay pumayag na hindi makikialam, ngunit hindi ibig sabihin Na ang mga taong nasa likod namin ay hindi gagawa ng ano? Kung ganun, hayaan niyong lumabas ang mga taong nasa likod ninyo. Ngayon din, Unang pagkikita. Sana ay magtulungan tayo. kaya pala ang nasa likod ninyo ay ang Black Dragon Society. Nabalitaan namin na ang inyong kumpanya ay nakagawa ng tubig ng buhay na nagpapabuti sa genes ng tao. Ang Black Dragon Society ay lubos na interesado dito. Kung ibibigay ninyo ang patent at formula, ang presyo, ay kayo ang magsasabi.
Sa ganitong paraan, ang pamilya Yi at ang Black Dragon Society ay hindi lamang magkakaroon ng matibay na ugnayan, kundi makakakuha rin ng Malaking kayamanan. Ano ang palagay ninyo sa alok na ito? Paumanhin, ang tubig ng buhay ay pinaghirapan ng pamilya Ye. Hindi ito ipagbibili. May kasabihan sa inyong bansa, ang marunong umangkop sa panahon ay tunay na matalino. Sabi na namin ayaw naming ibenta, ayaw talaga. May kasabihan pa nga ang bansa ninyo. Na kapag ayaw sa pars, sa pamalo pa. Dahil hindi gumana ang pakiusap. Ano ba ang gusto mong gawin? Sige, gawin natin ang magaspang. Gusto mong sumabak? Huwag mong sisihin kung mabibigo ka. Balita ko magaling ka. Ngayon ko lang masusubukan. Ganun lang pala ang kaya mo. Ganoon ba? Ito. Paano mo ipapaliwanag to? Nagsuot ka pa ng black na damit pang ilalim. Ang pangit. Linfeng, ayos ka lang ba? Ako? Siya ang may problema. Munting kaibigan, ang husay mo pala sa paghuhubad. Grabe ang galing. Sa susunod, magsuot ka na lang ng may zipper. Para mas madali. Magaling talaga si Jilin. Subalit. Sa lakas ng aming Black Dragon Society, isa ka lang. Hindi mo kayang protektahan ang iklan. Ano ang gusto mo? Naniniwala ako. Hindi magtatagal, kusang ibibigay ng angkan ng Ye. Ang formula at patent ng Water of Life. Magkikita pa tayo. MS Chisato, hindi pwedeng umalis na lang kayo ng ganun. Umalis na tayo. Mahal kong manugang, salamat sa iyo ngayon. Parang may pakiramdam ako na hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa tapos ang lahat. Boss, why? May masama. May nangyari sa kumpanya. Ano ang nangyari? Nagbanta ang angkan ng Zhao. Sinabing sinumang makikipagtulungan sa iklan. Ay kalaban nila. Ang mga dapat sa Zhao Jin. Bigla na lang hindi napunta. Naputol ang supply ng raw materials. Kung ganito ang sitwasyon, ang paglulunsad ng Water of Life. At ang plano sa pagbebenta. Kailangang ipagpaliban muna. Paano nangyari, tu? Siguradong gawa ni Chisato Sakura. Gusto niyang putulin ang aming huling pag-asa. Para sumuko tayo. Ito, Honey, Tatay, anong nangyari sa'yo? kakakuha lang ng balita. Ang stocks ng e-group, sadyang binira ang market value. Bumagsak ng 1/5. ano? Mukha talagang ang Black Dragon Society ang nasa likod ng gulo. At ang mag-amang Zhao ay naging. Upang maalis ang mga ito, kailangan na bunutin ang lason. Alam naman natin, pero paano gagawin? Di ba madali lang? Gawin na lang mawala si Zhao Hui. Huwag kang makaksaya. Ako pa. Mabuting mamamayan ako, huwag kang mag-alala. Saan ka pupunta? Magpapamasahe muna ako ng paa. Magandang araw po, sir. May appointment pa ba kayo? Miss, balita ko may malaking gagawin ang kumpanya niyo ngayon. Anong malaking gagawin? Magpapakamatay sa pagtalon ang chairman niyo sa ibabaw. Sir, nakakatawa naman kayo. Ang chairman namin. Nasa tuktok na opisina ngayon, nagpupulong. Maniwala ka sa akin, makikita mo siya mamaya sa balita. Tapos na ang lahat ng problema sa isang talon. Maghanda ka ng panyo, baka umiyak ka ng sobra. Alis na ako. MS Chisato, huwag mag-alala, naayos ko na ang lahat. Opo, naiintindihan ka o. Ikaf, bakit ka nandito? Anong balakay mo? Boss Tire, balita ko. Magpapakamatay ka ngayon? Dumating ako para masaksihan. Anong sinasabi mo? Bakit ako magpapakamatay? Guard, ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ang nagpasara sa group, di ba? Ito ay utos ni MS Chisato. Masarap bang maging aso ng Black Dragon Society? Ako, Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Itigil mo ang paninira sa pamilyang Ye. At baka maiwan kang buo ang katawan. ito, teritoryo ko ito. Ano ng amoy? Ang baho.
Naku, di kaya. 3 buwan ka nang di naghuhugas ng paa. Ito ay Roting Bounsol Severing Powder. Kapag nalangha, mabubulok ang buong katawan mo sa loob ng kalahating oras. Alam kong darating ka, kaya hinintay kita rito. Bakit wala kang naramdaman? Nainom ko na ang antidote. Malapit ka nang mamatay sa pagkahapo. Nilason mo ang sarili mo. Akala ko, si MS Chisato ang hindi kayang talunin. Pero sa kamay ko ka pala mamamatay. Ikaf. Imposible. Imposibleng di ka naapektuhan. Paano? Lolo mo noong nagmi-mission pa sa labas. Anong lason ba nang di ko na-try? Mas madami pa ng antidote kaysa pagkain. Immune na ako sa lahat ng lason. Ano? Gusto mong tumawag ng tulong? Huwag mo akong patayin. Ang Black Dragon Society ang nasa likod ko. Pinakaayaw ko ang mga traidor. Alam mo, noong papasok ako, ano nang sinabi ko sa mga tauhan mo? Bitawan mo ako. Sinabi ko sa mga empleyado mo, makikita nyo agad ang balita. Ang pagtalo ni Boss Zili sa headline. Ano ka ba? Hindi ako magtatalsik. Kung hindi ka tatalon, tulungan kita. Huwag mo akong patayin. Huli na ang lahat para humingi ng tawad. Hindi ka lang isang super. Sino ka talaga? Hindi na kailangang malaman ng patay. Isang araw lang. Lahat ng mga minions ng Black Dragon Club. Lilinisin. Si Linfeng na ito, ang tagal na. Bakit hindi pa siya bumalik? Baka may ginagawang kalokohan. Saan ka tumakbo? Ang bilis mo akong na-miss, Silly. Sabi mo hindi mo ako gusto. Wag Kong feeling. Hoy manugang, biro lang, ang importanten gayon. Kung paano makatulong kayo sa labas ng problema. Ang Black Dragon ay gagamitin ang pamilya Zhao upang patayin kami. Ngunit ang kaluwalhasyan ng pamilya Zhao. Magiging kasaysayan na lang. Ano ibig mong sabihin? Hello, ano? Zhao, ang may-ari ng pamilya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paglukso sa isang gusali. Tatay, ano sinasabi Montag? Kakabalita lang. Zhao Home Master Zhao Hui, nahulog sa opisina ng kanyang grupo. Lanan. Bakit niyo ako tinititigan? May kinalaman ka ba dito? Gusto mong malaman? Bilis, sabihin mo. Wala lang, sinabihan ko lang siya. Nang tamang aral, nagising ang kanyang konsensya. At nagdesisyon magpakamatay. Magtagalog kanga. Sinabihan ko lang siya. Ang Black Dragon ay magbabawa ng ye at makahanap ng walang conscience para sa kanya. Tinanggal ang block tapos nagpakamatay. Dahil sa kasalanan niya. Bakit niyo pa rin ako tinititigan? Hindi ako naniniwala. Zhao Maza. Nalaman na ang dahilan ng pagkamatay ni Boss ZAA. Sabihin Montag. Paano namatay ang tatay ko? Kahapon ng ulat ng front desk. Zilipeng NGE Group. Dumating para kay Boss ZAA. Hoy ganda, narinig ko yung chairman nyo. Malapit nang magpakamatay sa pagtalon sa building. Pagkalis niya, si Boss ZAA. Linfeng, itong walang kwenta ulit. Una sinira ang plano ko, tapos pinatay ang tatay ko. Hindi kita papatayin. Ayoko nang maging tao. Minyang, kahit anong paraan, tipunin mo agad lahat ng tao. Samahan mo ako sa igroup. Gusto kong patayin si Linfeng. Pagkatapos, bibigyan kita ng 1 bilyon. O Zhao She, seryoso KBA? Pinatay ni Linfeng ang tatay ko. Gugutay-gutayin ka o Zya. Siege, Usapan Natu. Ta. Sister Me, tipunin lahat ng tropa.
pupunta tayo sa group. Opo. Isang oras ka nang kumakain ng mani. Ang pamilya Zhao ay hindi titigil. Hoy Silly, relax lang. Kung may darating na problema, solusyonan natin. Kung may lakas ng loob silang pumunta, tapusin na natin. Dinala ang mga tao para pumatay. Lin Feng, ikaw ang pumatay sa tatay ko. Zhao Xiao, huwag kang magsalita ng walang basehan. Baka, ang tatay mo ang nagpakamatay. Visit. Maayos ang tatay ko, imposibleng magpakamatay. Ngayon, papatayin kita para maghiganti para sa tatay ko. Zhao Qianlong, kalmahan Montag. Baka may misunderstanding. Misunderstanding ka pa. Minyang, paandarin mo na ang mga tao mo. Lin Feng, nagkita na naman tayo. Naalala mo pa ba noong nasa club? Kung paano mo ako ininsulto? Ngayon, babayaran mo lahat ng utang mo. Lin Xiao, tanggapin mo na ako. Ano ba yung ginagawa mo? May niyang, ano ba ayan? Binigyan kita ng malaking pera. Paalang lumuhod ka sa walang kwentang to? Zhao Xiao, itabi mo na lang yung pera mo para sa tatay mo. Bili ka ng magandang lapida. Ikaf. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba talaga ang nangyari? Noong nasa club, ano ba talaga ang ginawa mo kay Minyang? Sabihin mo ang totoo. Ay, dahan-dahan. Wala akong ginawa. Ginuhitan ko lang ng maliit na pagong ang mukha niya. Simula ngayon, ako si Minyang at lahat ng aking tauhan ay sumasama kay Lin Xiao. Sinuman ang maglakas loob na bastusin si Lin Xiao. Nabalif ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Lin Xiao, paulit-ulit kang ginagalit ni Zhao Qianlong. Kung papatayin mo siya o hindi, nasa sa iyo na. Ano ang gagawin Montag? Babalaan kita. Huwag kang magpakabastos. Kung hindi, Kung hindi, ano ang gagawin mo? Kung hindi, tatawagin kitang lolo. Lululin, nakamali ako. Namatay lang ang tatay ko. Wala akong inang mula pagkabata. At ngayon ako na lang ang natitira sa pamilya Zhao. Nakamali ako, bulag ako. Pakyos up. Mahabag ka. Ituring mo na lang akong hangin at palayain mo ako. Ito. Ito pa ba ang Zhao Qianlong na kilala ko? Na palaging mayabang at mapang-api. Marami kang kasalanan, ngayon humihingi ka ng awa. Lumayas ka. Itapon siya at buhay na ilibing. Opo. Huvak, huvak. Teka muna. Palayasin mo na siya. Mabuting manugang, ito ay kumpanya pa rin. Hindi maganda ang pumatay ng tao. Wala namang banta ang Zhao ngayon. Mas mabuting iwasan ang gulo. Nanunumpa ako. Mula ngayon, magbabago na ako. Kung lalabagin ko ito, sumpain ako ng langit at mamatay ng masama. Umalis na. Salamat. Salamat, Lululin. Hahaha, buti na lang, natapos na ang krisis ng kumpanya. Lahat ng ito ay dahil sa maliit na ito. King Cheng. Malaki ang naitulong ni Lin Feng. Sa ating pamilya. Pag uwi natin mamayang gabi, dapat mong pasalamatan siya ng mabuti. Oy. Marami pang trabaho sa kumpanya, magtrabaho na kayo. Mauna na ako. Xiao Feng, huwag mong isipin. Ganyan talaga si King Cheng. Pero ako, sobrang satisfied ako sa iyo. Ang galing mo, anak. Sige, asawa, tara na. Sumama ka sa akin. Opo. Kwento mo sa akin, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Hoy, bakit may husky dito? Bigla na lang pumasok at sinaktan ang mga tao ko. Hindi ba ito masyadong walang disiplina?
Hindi ko inabangan si Ginoong Lin ng may paggalang. Noong ako'y biglang umalis ng walang paalam. May sarili akong dahilan. Alam ni Manyang. Noon, si Ginoong Lin ay nadaya at napilitang magtago. Naging ordinaryo. Kamakailan lang ay may balita. Doon ko lang nalaman na narito si Ginoong Lin. Kaya't nakipag-ugnayan ako sa Zhao Group. Sana sa kanilang kapangyarihan, mahanap kita. Naway patawarin mo ako, Ginoong Lin. Huwag ipagkalat ang aking pagkakakilanlan. Opo. Matagal na akong nakikipag-ugnayan sa Zhao Group. May nalaman ka ba? Sa pagkakakilala ko kay Zhao Chanlong, Hindi siya titigil at ang pamilya Zhao ay sumanib na sa Black Dragon Society. determinado silang makuha ang Water of Life. Malamang, gagamitin nila ang Water of Life. Upang tuklasin ang genetic code ng mga taga-Dacia. Kailangan nating maging maingat. Ako'y nagbalik mula sa dagat ng dugo. Ngayong bumalik ako sa Jiangsheng. Natural na protektahan ko ang kapayapaan dito. Kung may mga hamak na maglakas loob na hamunin ang Daxia, kahit malayo, papatayin ko. Tumabi, kailangan kong makita si Miss Chisato. Umalis ka. Miss Chisato, pinatay ni Lin Feng ang aking ama. Ang buong team ko ay nawasak. Kailangan mong... Diretso ka lang na pumasok ng ganito. Ginong Zhao. Napakawalang galang mo. Miss Chisato. Ang aming pamilya Zhao ay lubos na nawasak. Wala na akong ibang paan. Kailangan mong ipaghiganti ako. Noong una, nanumpa ang pamilya Zhao sa akin. Napakakasalan mo si Yi Qingcheng. Para makuha ang Water of Life para sa Black Dragon Society, ngunit paulit-ulit kayong nabigo. Ang Black Dragon Society ay hindi na kailangan ang pamilya Zhao. Ano ang sinasabi Montag? Noong una, pinakain namin ang pamilya Zhao. Dahil kayo ay nakakagat. Ngunit ngayon, isang asong walang ngipin. May Silbi PABA? Ano ang balak Montag? Kung ang pamilya Zhao ay wala ng silbi, Eddie. gawin siyang abo. Marumi. Nadungisan ang kapayapaang ito. Linisin ang lugar na ito. At ipadala mo rin ang regalo. KJ, Lin and Yi Group. Naniniwala ako. Na kapag nakita niya ang regalong ito, maintindihan niya. Opo. Silly, kalahating oras mo na akong hindi pinapansin. Nadidistract ka ba sa gwapo kong mukha? Kung hindi ka bababa, papapuntahin ko ang gwardiya para itapon ka. Huwag naman. Tatay mo ang nagpilit na pumunta ako dito. Sabi niya, kailangan ng close contact. Para lumalim ang ating relasyon, Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. aray. Nasaktan mo ang puso ko sa sinabi mo. Kailangan mo akong halikan para gumaling. Panaginip mo yan. Miss, may regalong ipinadala para kay Jilin. Yenan, para sa akin. Para sa akin ang regalong ito. Hindi nagpakilala ang nagpadala, iniwan lang at umalis. Oy, sino bang admirer ang nagpadala nito? Kailangan mo bang lumipat ng pwesto? Ang asim ng amoy ng selos, umaabot hanggang 3 kalye. Hoy Silly, nagsiselos ka ba talaga? Ikaf. Kung gusto mo, Ako na ang bubuksan ng regalo, baka kasi bomba. o kung ano pa, di ba? Hindi ka masasaktan.
Bakit may kakaibang amoy ang regalong ito? Wala namang kakaibang amoy. Kung ayaw mong buksan, ako na. Tingnan ko. Sino bang babaeng may gusto sa akin ang nagpadala nito? Hindi ba ito ang relo ni Chanlong? Bakit puno ito ng dugo? Hello, sino ito? Galen. May kasabihan ang inyong bansa. Ang pagpapalaya sa tigre ay magdudulot ng panganib. Gusto kang patayin ng mag-amang Zhao. Ako ang nag-ayos kay Zhao Chanlong para sa'yo. Ang problemang ito, paano mo ako pasasalamatan sa malaking regalong ito? Ganoon ba? Kailangan pa kitang pasalamatan. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Tulad ng kasabihan, sa away nagkakilala. Gusto kitang makita ulit, Galen. May karangalan ba ako para dito? Kung hindi ako pumayag, sa susunod, may iba ka na namang ipangbabanta sa akin. Matalino ka namang tao, Jilin, dapat alam mo na ang pipiliin. Ikaw ang bahala sa oras at lugar, handa ako sa'yo. Huwag kang pumunta. Malinaw na ito isang bitag. Nakakasabot ang pamilya Zhao at ang Black Dragon Society. Ngayong patay na si Zhao Chanlong. Ikaw na ang susunod nilang target. Kung hindi ako pupunta, ikaw at ang Ye Group ang pag-initan nila. Sa palagay mo, kakayanin mo ba? Sa anumang paraan, huwag kang pumunta. Anong ginagawa mo? Little Chili, napansin kong talagang ibang-iba ka na. Mula noong unang beses kitang makilala. Paano ako naging iba? Dati, napakalamig mo. Ngayon, parang apoy ka na. Huwag kang mag-alala, ang apoy ko ay kayang magpatunaw ng yelong tulad mo at sunugin ang mga demonyong ito. Lin Feng. Matagal na naming hinihintay si Jilin. Mahalaga ang oras ko. Akayin mo ako. Naghanda si Miss Chisato ng isang special na regalo para sa inyo. Siguradong magugustuhan ninyo ito. Sundin ninyo ako. Jilin Kayopa. Miss Chisato, ano ba ito? Kailangan mo bang tumawag ng ambulansya? Galen. Noong tayo'y nagtunggali sa Yi-Group, Ang inyong pagkataw. ay ganap na pumasok sa aking puso. Kayo ang kauna-unahang lalaking nagpasuko sa akin. Ganito pala. Teka. Mali ang script. Dapat ba magsisimula sa pangbabanta tapos suntukan? Bakit beauty trap agad? Ang mga ordinaryong lalaki, wala silang pakialam sa akin. Ngunit, iba kayo. Nung nasa Yi-Group. Ilan lamang sa inyong galaw ang tumama na sa aking puso. Babalaan kita, may hangganan ang aking pasensya. Si Yi Qingqing, Batong Yon. Ano ba ang alam niya kung paano pasayahin ang isang tunay na mandirigma? Hayaan mong ituro ko sa iyo kung ano ang tunay na pagsakop. CJ. Sabihin mo nga, Miss Chisato. Ano nga ba ang tunay na pagsakop? Kami pong mga babae sa Black Dragon Society, bihasa sa paglilingkod. Kung ibig ninyo, Jilin, ako po ay inyong abalang lingkod. Maari ko ring ipakita sa iyo. Ako ay taong gustong ilabas ang lahat ng salita sa harapan. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Kung hindi, ayokong maging tao na pagkatapos ay sasabihin ng iba. Na hindi tumutupad sa pangako. Ginong Lin. Ang pag-alay kay Zhao Chanlong sa iyo noon ay ang pinakamalaking pagpapakita ng aming sinseridad sa pakikipagtulungan sa iyo. Pakikipagtulungan. Ang Black Dragon Society ay determinado sa life water. Kung payag si Ginoong Lin, ang tubo ay maaring hatiin ng pantay. Siyempre, maaari mong ilagay ang anumang kondisyon. Kasama na ako, maaari ring maging sa iyo. Hindi ko may kakaila. Na ang mukha mo ay talagang kaakit-akit. Ang mga kondisyon mo ay nakakabighani rin. Kaya? Pero tumatanggi ako. Bakit?
Dahil hindi ako nakikipag-usap sa hayop. Ginoong Lin, pag-isipan mong mabuti. Ang Black Dragon Society ay puno ng kasamaan, sa aming bansa may kasabihan. Hindi magkasundo ang magkaibang landas, lalo pa. Sa katawan mong ito, walang umbok sa harap o likod. Walang lasa, payat na parang Todge. Kahit ibigay mo ng libre, ayaw ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ang mamamatay at sino ang mabubuhay, hindi pa sigurado. Peter Van Montag. Ako ay taong ayaw magpalaya ng kaaway dahil ang Black Dragon Society ay nagkakagulo sa ilalim ng aking mga mata, kaya dapat handa silang mamatay. Hatian Mo AKO. Si Yi Qingcheng at Su Xingmeng. Ay mamamatay din. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Ano ang nangyari sa kanila? Ginoong Lin. Dahil naglakas loob akong hanapin ka, may dalawang plano ako. Kung payag kang makipagtulungan sa amin, mas mabuti. Kung Ayaf. Si Yi Qingcheng at Su Xingmeng. Ay mawawala na. Alam ko, sila ay napakahalaga sa iyo. Linfeng, Tulungan Montag kami. Hoy Qingcheng, nasaan kayo? Hoy, Ginoong Lin, ngayon alam mo na. Ang kapangyarihan ng aming Black Dragon Society. ano ang dapat naming gawin para palayain sila? Una, Ipasa ng iyong nobya na si Ye Qingcheng ang formula at technical patent ng life water ng maayos. Pangalawa. Ikaf. Ay dapat sumunod sa akin. Nangangarap ka ba? Ginoong Lin, pag-isipan mong mabuti. Kapag tumawag ako ngayon, Si Yi Qingcheng at Su Xingmeng. ay mamamatay ng walang libingan. Sandali. Ginoong Lin, naiintindihan mo na? Kung mag-uusap tayo ng kooperasyon, dapat kong makita kung ligtas sila. Walang problema, sumama ka sa akin. Linfeng, Tulungan Montag ako. Kayong mga hayop. Kung hindi lang ako. Nasugatan sa extreme sports at hindi pa gumaling. Hindi ako matatalo ninyo. Sinugod ninyo ako habang natutulog, mga duwag. Walang silbi. Harapin niyo ako ng isa-isa. Mga hayop kayo. Mga duwag. Mga walang hiya. Huwag niyo nang pagmasdan, tulungan niyo kami. Ginoong Lin, nakita mo na sila. Ngayon, pumili ka na. Linfeng, ang life water ay hindi dapat mapunta. SA Black Dragon Society. Kahit mamatay ako. Huwag mong papayagan sila. Kung hindi ako pipili, Sila pareho. Ay mamamatay. ganoon ba? Vice 1 and Yo AKO. Ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang bantaan. MGA Hayop. Pakapalang in USI Miss Isato. Ha? Sabi mo lang parang nawalan ako ng mukha. Tama na, pareho tayong may hostage. Ganito na lang. Bibilang ako ng isa tandang bawas dalawa tandang bawas tatlo, sabay tayong magpapakawala. Nasa huli na tayo, wag nang mag-aksaya ng oras. Mga kontrabida, umalis na kayo at kumain, nagmamadali akong. Umuwi para kumain. Hindi pwede. Isa lang ang hostage mo, dalawa ang sa akin. Hindi patas ang palitan. Tama ka nga. Pumili ka ng isa sa dalawang babae, at magpapalitan tayo. Bilang ko ng isa, dalawa, tatlo, sabay tayong bibitaw. Ang ibig mong sabihin, pipili ako sa kanilang dalawa. Siya ang pipiliin ko. Hindi pwede si Linfeng, kailangang mabuhay ang ate. Linfeng. Dahil pinili mo na si Mengmeng,
Siguraduhin mong mabubuhay siya. Kung may mangyari kay Meng Meng. Kahit multo ko, hindi kita patatawarin. Ek, Ginoong Lin, dahil nakapagdesisyon ka na. Hayaan mong bilangin ng mga tao ko. Sabay tayong magpapalaya. Kung ganito, wala ka ng bargaining chip. Kung hindi ka sasang-ayon, ang ating pakikipagtulungan, siya ay tiyak na mamamatay. Linfeng, kung may mangyari man kay ate, kahit iligtas mo ako, hindi kita patatawarin. Meng Meng, huwag kang magpasaway. Ito ang desisyon ko, mabuhay ka ng maayos para sa akin. Ate, wala akong silbi. Hindi kita mapoprotektahan ngayon. Kapag nasa kabilang buhay ka na, mamimiss kita. Tuwing araw ng mga patay, mag-aalay ako ng papel para sa iyo, ate. Okay, tapos na ba ang mga huling salita? Pwede na ba? Akong magbilang. Tatlo. Ibaba ang mga armas o kayo ay papatayin. Commander Lin, na-neutralize na ang lahat ng miyembro ng Black Dragon Society sa labas. Nakontrol na ang lugar. Ano ang susunod na utos? Dalhin ang mga ito at interogahin ng mabuti. Siguraduhin matanggal ang lahat ng spies ng Black Dragon Society. Sa Great Sia, isa-isa. Opo. Tingnan mo, lumaban ka pa. Ngayon alam mo na ang lakas ko. Linfeng, okay ka lang ba? Akala ko hindi na kita makikita. Okay lang, nandito ako para sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari? Ganito ang nangyari. Buti na lang naabisuhan ako ni Commander Lin kaya nakapagdala ako ng mga tao. At nakarating sa tamang oras. Ganun pala, plano mo na pala ito. Meng Meng, okay ka lang ba? Okay lang ako, ate. Siya ang may problema. Naku, bakit mo ako sinuntok? May mukha ka pang magtanong. Kung may nangyari kay ate ngayon, sigurado kong papatayin kita. Hala, Ibe. Niloloko mo ako. Matapos ang ilang araw ng gulo, natapos din ang lahat. Sigurado ka ba? Talagang tapos na ang lahat? Siguradong Black Dragon Society. Ang malaking kaguluhan na ito ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng mga matataas na opisyal. Ngayon, sa buong bansa may malawakang paglilinis na naganap. Lahat ng may kinalaman sa Black Dragon Society o gustong maging taksil isa-isa ay tatanggalin ng tuluyan. Hindi lang ito, pagkatapos ng kaguluhang ito. Nag-usap kami ng tatay ko at gumawa ng desisyon. Elan, anong desisyon? Plano naming ibigay ang buong formula ng Water of Life. At ang patent nito ng libre sa bansa. Wow, totoo ba yan? Yung milyon-milyong halaga. Ibibigay mo lang. Kahit gaano pa ito kamahal, kailangan mo ng kakayahan at buhay para maprotektahan ito. Bukod pa, kapag ibinigay sa bansa, ang halaga nito ay mas malaki kaysa kung nasa pamilya lang. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, ang galing mo talaga. Okay, tapos na ang usapan ko, ngayon. Pag-usapan natin ang isa pang seryosong bagay. Sabihin nyo, kailan kayo nagsimula? Ek, Tama na, hindi ako bulag. Mula sa mga kakaibang galawan ninyong dalawa. Palihim, pagtingin-tingin, at pag-atubili. Ramdam kong may mali. Ako, ito, kami. Magpakatotoo ka, mas mahirap kapag lumaban ka, sabihin mo. Ganito ang nangyari. Talaga? ate, isusumpa ko, hindi ko talaga alam. Na siya pala ang napangasawa mo noong bata pa kayo. Kung alam ko lang, kahit tumalan ako sa sasakyan, hindi ko siya hahayaang. Hawakan ako kahit sa daliri. Hay, parang gusto ko talagang hawakan ka ha. Ikaw ang pumilit sa akin, ikaw ang nang-agrabyado. Oh, Ah, napilitan ka pala.
Anong itsura mo? Anong gagawin mo? Huwag kang lalaki. Meng Meng. Linfeng, kahit paano. Ako ang napangasawa mo noong bata pa tayo. Anong itsura mo? Hindi mo ba ako gusto? Noon, pero hindi mo ba sinabi dati na kapag babae ang nagsabing ayaw? Pero parang popcorn na tayo, pinsan. Dapat patas ka dito. Ayos Linfeng, habang may kinain, may tinitingnan pa. Ha? Ikaw mismo nagsabi noon. Meng Meng Lunes Miyerkules Biyernes, ako Martes Huwebes Sabado, Linggo. Pahinga ka. Biro lang yon. Biruan lang pala. Bahala na. Hinaan nyo ang braso ko, ang likod ko, ano ba to? Parang torture, tulong.